Tanginang yan. Kaso backfire eh. So kung sakaling ginawa ng presidente, totoong sinabi ng presidente yun, hindi. Question mark yun. Later on, we will find out. Eventually, we will find out. Pero kunyaring, sinabi ni Marcos na wala siyang order, walang ano. So si Matibag lang. Pero I doubt na ganyang kalakas ang loob ni Matibag. He's just an NBI director. And these people in the Senate are senators of the Republic na binoto ng taong bayan. And why will they get phone calls, yung siyam, umalis na kayo dyan, may mangyayari. Putang ina. Pasalamat kayo, nandiyan si Aplaska. Quick thinking, decisive commander. Kung wala si Aplaska dyan, ay timbog yung senator natin. Timbog sila, timbog si Bato, patay si Bato, etc. etc. Lalaban mas si Bato. Oh. Ande, nandun nga pala kami sa labas. Ano? Nandun nga pala kami sa labas. Revolusyon ang mangyayari dyan. Oo, nakalimutan ko, nandun pala kami sa labas nun. Minomonitor namin eh. Revolution yun. Kaya, buti na lang, cooler heads were there. Buti na lang, professional si Aplaska. Na ngayon, sinususpinde. Tama lang yan, si Speaker Cayetano. Tama lang yan na Senate President Cayetano. Tama lang yan na depensahan nyo si Aplaska. Putang ina. Siya pa isususpinde. Si Matibag hindi sususpinde. Ang tama mo lang magagawa, BBM, suspindihin mo, tanggalin mo si Matibag. Kung gusto mo mag-survive ng presidency mo, umabot ka ng 2 taon. Question mark pa yon. Kung gusto mong Marcos, umabot ka hanggang 2027, buong 2026, tanggalin mo si Matibag. Hindi mo tanggalin yan, tapos ka. Tapos ka. Kasi pinapakita mo lang sa mga Pilipino na galit na kumakampingin sa Senado, pinapakita mo na they're trying to make a hero out of Aplaska. How stupid can you be? Tanggalin mo si Matibag para ipakita mo sa taong bayan, ikaw ang hero. Ikaw, bongbong, you are in control. Hindi ka papayag na mga ginagago ka ng mga tao na hindi kayo informan, lulusob pala, putsaragis. Pero kung kunyari malinaw yung commander's intent at all costs, at kahit may mamatay, ayun, backfire. Backfire yun. Stress ko. Kaya, pagka yung order may pagka-illegal, bordering on illegal, base do sa alam ng mga tao, base sa karakter ng mga tao, base sa experience, training, kinalakihan ng mga tao, in this case, NBI, alam nila at the back of their head na pagka in-under siege mo yung Senate, pinaligiran ninyo, etc., operatan ninyo, at pupwersahin yung kuhanin si Bato, alam nyo, tagilid kayo ron. Yari kayo doon. NBI, papatupad kayo ng batas. Tapos ganyan ang gagawin nyo. Talo kayo ron. Kaya nga, that's why, nung nagkaputukan, talo na kayo eh. Di kayo lalaban eh. Kitang-kita sa video eh, paantras na siya eh. Kunyari, matapang, pero paantras na. You will not engage. Why? Even your commanders, sinasabi, do not engage. Why? Kasi alam nyo, mali eh. Yun lang, ini-stress ko. Kasi alam nyo, mali. At mga babayan, kung kayo ay Aplaska, o kaya Osaa, o kaya Cayetano, o kaya yung mga senators, alam nyo tama, it is worth fighting for. It's worth dying for. Hindi nga, namatay ba sila? Hindi. Hindi. Nagsasalita sila ngayon. At tignan nyo. Yung sinasabi kong, yung 13-11, nag-backfire. Salamat kay Matibag
salamat sa NBI. Kasalanan ninyo eh. Kaya tumibay yung 13. Kaya kung magkakaroon man ng upheaval, magkakaroon man ng paninindigan ng taong bayan. Right before your eyes, pinakita ng langit. It was a demonstration that if you are willing to fight for what is right, if you're willing to accept the results, even at the risk of your life. Buhay namin yung mga senator eh. Diba, nakatakas nga si, umalis nga si Bato eh. Pero sabi nga ng langit eh, hindi pa oras eh. Kasi kung ginusto ng langit, right there at that moment, nandun na kami. Nandun na kami. It would have been violent. It could have been violent. Kinabukasan, parating yung tropa. Kinabukasan, yung ibang grupo parating. 100,000 yung supposed to be eh. Na based dun sa mga kwento-kwento sa akin. For all I care, yung sa SFGF, maraming gusto nang tumawid eh. Yung iba nga, nagbiyahe na eh. Only to be called off. Kasi nung nalaman namin si Bato, eh wala na. Pinasabihan na yung mga tropa na disengage. Ganun. Kita niyo yun? Kung si Bato nag-hold the line at umabot yan sa puwersahan, wala talo. Talo administration doon. Kasi it would have resulted to a revolution. Magbarilan eh. Magbarilan. And then mapupwersa na mag-take sides na yung PNP. Saan? Pero may waga pa rin ang langit. May waga pa rin. Alam niyo mga kababayan, daming may baril doon nung araw na yon. Daming may baril. Doon, nakapaikot. Dami. Naghihintay lang ng hudyat. Nandun din yung mga Muslim brothers natin eh. Naghihintay din ng hudyat. Nandun yung ibang grupo. Naghihintay din ng hudyat. Daming armado doon. Sa gilid-gilid lang, monitor sila. Hindi na naman na pupunta sila doon and then iwanan nila yung gamit nila. Hindi. So, nandiyan lang sila sa peripheral. Hinintay lang nila na pagka nagkagulo, pasok. Bakbakan na. And then, ayun na. It would have been talaga. Kaya marunong ang langit eh. Marunong ng langit. Hindi, And then, pasalamat kay Bato, he decided to extricate. He decided to scrum. Kasi kung hindi, kung nag-hold the line, sabi ko man sa kanya nagkausap man kami nga sa phone na pagka nakita mo na delikado ka talaga at kailangan pagpuwersahin ka, withdraw ka dito sa harapan. Nandyan kami sa harapan. Nandyan ako sa harapan. And we will, patay kung patay, we will defend you. Sabi yung gano'n sa kanya. Kaya nga, nasa kanya yung yung bola. At nasa langit. Nagdadasal si Senate President, nagdadasal si Bato, nagdadasal yung mga kasama. Nagdadasal kami na sana ma-resolve ito ng maayos. And then, yun. Na-resolve ng maayos. Now you have 13, still, majority. Muntik na maging 14. Now, malaman natin itong kademonyohan itong administration, kung pipwersay nilang na makuha pa rin yung majority, at kung may mangyari kay Bato, yan, yung mga dyan eh. Kunyari, tuntunan nila, pilitin nilang kuhanin si Bato, then may puputok dyan sa ibang area. No? Pasensya na kayo sa maingay. Pag ikaw nakikipaglabang ka at hindi malinaw yung bakit ka nakikipaglaban, kung ang motivation mo pera lang, o kaya trabaho lang, sunod-sunuran ka lang, wala, talo ka. Na sa edad ninyo, sa experience ninyo, right now, ang linaw kung sino yung mali.
Tama ba yung ninakawan tayo? Hindi. Tama ba yung binebendalo? Tama ba yung ICC na yan? Hindi. Kalokohan yung ICC na yan eh. Wala na tayo dun eh. Pinagpipilitan nila eh. They are trying to intimidate everyone. And then sinasawsaw nito through mainstream media, vloggers, tsaka mga trolls na gago si Bato, etc. etc. Gago yung Senado, gago yung si Cayetano, gago lahat, di ba? Gago itong administration, sa totoo lang. Tapos ano sila, yung nagsisinungaling. So, na-expose yung kawalangyaan. Na-expose lalo yung kasinungalingan. Kaya, pag hindi kayo tumigil, Marcos, sa ginagawa nyo, wala. Hindi ka makakatapos ng 2026. Wala. Matitimbog ka sa ano, sa pagka-presidente mo, wala, matanggal ka talaga. Because you will have a full-blown revolution in front of you. Imagine 100,000 Filipinos coming out fully armed. Ano ihaharang ninyo? AFP tsaka PNP? 100,000 Filipinos going out fully armed. Wala dyan yung mga ano ha? Wala dyan yung mga religious sector ha? Wala yung INC dyan. Panay mga ano yan? Panay mga marginalized yung lalabas dyan na armado. Oh. How will you stop them? Dadaanin nyo sa megaphone, dadaanin yung tear gas, lalo nyo silang gagalitin. You have a situation na hindi mapipigil ng forma ninyo na armado kayo, na full pack, na intimidated. Hindi yan makukuha sa intimidation. Because ang tumatayo, mga amo nyo. Intindihin nyo. Yung sinumpaan ninyo na you will serve and protect. Yun yung galit. Bakit? Kasi hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo eh. Hirap na hirap yung tao sa buhay. At kung 100,000 ang lumabas dyan, na may itak, may batuta, may pambambo, putangin. Yayantukin nyo kami, putangin na nyo. Oh, haharangan nyo kami. Kaya nga mahirap maging leader sa ganyan. It's a mob. Anong gagawin nyo? Raratratin nyo? Tatakutin nyo ng acoustic fire kagaya yung ginawa doon sa EDSA 3? It worked at that time. But now, it will not work. Because people are ready to die. Yun yung sinasabi ko, yung difference eh. Aplaska, Osaa, those who are defending the Senate were convinced to their heads and hearts and spirit that they're doing the right thing. That's the difference. And dito sa kabila, you're not convinced you're doing the right thing. In fact, alam niyo mali yung warrant. Kailangan naman may court order natin. Hindi pwede, hindi ubra yung foreign court. And you know at the back of your head, mali ito eh. Kaya talo kayo. And then you will engage. Kaya nangyari yun eh. Backfire. Now, i-elevate natin. Dumating tayo na magkaroon ng trigger. Magkaroon ng lumabas 100,000 tao, Pilipino, na talagang sobrang galit. Armado sila. Tirador, kutsilyo, itak, kahit nga ano lang yung mga yantok lang, mga tubo, yan, tubo. Ano ilalaban ng polis na tubo? Meron kayong barel. Sige, lalabas kayong barel. Lalabas din sila ng barel. Ano, tatakutin nyo yung mga tao? Ihilerahan nyo ng 5,000 polis? 100,000 to eh. Ihilera kayo. Hingi kayong tulong sa AFP tsaka sa Coast Guard. Ano, may init ang ulo ng Coast Guard? Susunod kayo kay Tariela? Lalo kayong malalagay sa kumunoy. Lalong matatanggal ang presidente ninyo. Bakit? Galit na galito, tapos nun, babanatan ninyo ng tear gas, babanatan ninyo ng puputukan ninyo. Ay putang ina, lalaban yan. Lalabas ang Bonifacio sa bawat Pilipino na nakatayo dyan. Lalabas ang Bonifacio at hindi ninyo mapipigil. 100,000. Paano may backup pa yan? 1,000,000, 2,000,000, at nationwide pa. At ang pinaka icing, pagka hindi yan nagwagi, hiwalay ang Mindanao.
hiwalay ang Visayas. O anong gagawin nyo? Hindi nyo kayang labanan yung ganyan. No? Pag-isip-isipan ninyo kasi pagka kayo, lalo nyo ginalit ang taong bayan, lalo nyong pinatibay yung sa konsensya nila na tama yung ginagawa nila, tumatayo sila para labanan yung kagaguhan yung ginawa, ninakawan ninyo, nagbendalo kayo, umabuso kayo, mga putang ina nyo, mga mandilin lang kayo, mga sinungaling kayo, tapos babanatan nyo ng AAP tsaka PNP, ng NBI, na sa ngayon, flavor of the day ang NBI na mga walang ya. Ay nako, hindi nyo mapipigil ang taong bayan kasi lilitaw pa yung ibang taong bayan. Then you have that revolution. You will lose. And then eventually, huli kayong lahat. Huli kayo. And you will be tried and you will be hanged by the Filipino people. Sige, tapang pa.